Start na tayo kaagad guys kasi wala akong internet, i-record ko na lang. Ginagawa Ganyan mo. yung itsura mo kuya. Tuloy natin to. Day muna sa mundo. Hi, good afternoon po sa lahat. Ako po si Nards Leonardo, spiritual Shout out sa'yo kuya Nards. Okay, go. Tuloy mo lang. healer from Parañaque or Albularyo po. Sa 4th Estate, Parañaque po. So yung journey ko sa spiritual or sa paranormal na mundo, Paranormal. Sige kuya, joke lang ha. Tuloy mo lang. way back, that was way back 2018 nung nagkaroon ng sakit si mama. Kakwento ko na lang din, no, para Oo naman kuya, kwento mo. Paano natin malalaman? Okay, sige. Tuloy kuya. Promise, di na kita istorbohin. Tuloy mo lang yung kwento mo. maklaro ko lang din kung bakit ako pumasok sa ganitong mundo, no. So way back 2018 nagkaroon ng family problem, no, nagkasakit si mama. And then nagkaroon ng findings sa hospital, which is curable naman, sabi ng mga doktor sa isang kilalang hospital sa sa Okay, go kuya. Tuloy mo na. Promise, di na kita guguluhin. So, nagtagal kami doon ng mga almost 2.5 months. Nung nag-clear na si mama, nag-negative na siya sa lupus virus, naging okay na yung mga test niya. Nung dapat na pauwi na lang kami, nagulat kami na ICU si mama, no. So, pag punta namin doon, tinanong namin yung doktor kung ano yung nangyari. So, kasi negative naman lahat ng mga resulta, ba't naging gano'n napunta sa ICU si mama. So, after nun, ang sinabi lang ng doktor, parang umakyat daw yung lupus something sa utak ni mama, no? So, doon pa lang parang nagkaroon na kami ng parang hinala na this is something na hindi normal. Kasi bago kasi umakyat yung mga ganyang virus or dapat na-detect ng doktor, no? So after nun, sad to say talaga nawala si mama. She passed away way back 2018. So nagkaroon kami ng ng hinala na parang hindi na normal yung mga nangyayari, no? Hindi totoo yan. Kasi na lang kami, tapos biglang nagganon. Pero guys, karamihan ng ganyan, 'di ba? Yung mga kaya sila pupunta sa mga faith healer. Kasi yung mga pupunta sila sa doktor tapos sabihin, okay na lahat, normal naman lahat, tapos biglang may problema pala, 'di ba? Kaya humahanap sila sa nagsisik sila ng ma-advise sa mga faith healers. Bola lang yan. Parang alam ko naman, no. Bola lang yan. Sige. Tuloy lang natin. May masabi lang ako eh. Tapos during that time nung nasa lamay sila ate, yung family ko, meron doon pumunta na isang matandang babae na nakabelong itim, all black yung suot niya. So, natawa ako kasi belong itim, all black, natural. Diba? Okay, go. Pero nakakatakot yun ha. Diba? Akalain mo, libing ng nanay mo, tas biglang may pupuntang nakaitim, all black, tas matanda. Diba? Tas di mo kakilala. GG. Sige, tuloy mo kuya. So, nangyari nun is walang parang na-hypnotize sila ate, yung mga nakakita doon, parang wala silang magawa, hindi sila makagalaw. Hindi Maling totoo ginawa yan. ng babae na yun is dumaan lang doon, tas dumungaw lang sa Hindi totoo yan. ni mama, sa kabaong ni mama, tas umalis din. So, at that time Di ba? Grabe, nakakatakot yun. Totoo. Sige, tuloy mo kuya. talagang doon ako nagkaroon ng hinala na parang nagkaroon ng Bola lang yan. something paranormal doon sa pagkamatay ni mama. So, nag-search ako na nag-search. Guys, hindi ako tumatawa dahil may something na nangyari sa nanay ni Kuya Nards. Oh no! Natatawa lang ako talaga yung mga description ba. Okay, tuloy mo lang yan.
church, nag-aral ako ng mga nagtanong-tanong ako sa mga sa mga kakilala ko ng mga manggagamot. Yun nga, Hindi totoo yan. may possibility daw na Bola lang si yan. mama. So way back 2018 kaya Pero Kuya Nards, pag tinanong mo yung mga ganyan, mga pit healer na sasabihin na nila talagang may something para ma-promote nila yung sarili nila. Di ba? Ginagawa mo! Alam sabihin nila, ay hindi, talagang medical na lang yan. May explanation yan, ganun-ganun, di ba? Hindi na naman sila sasabihin lang ganun. Siyempre sabihin nila, papaka-mysterious sila ba na, oo kasi ganito, ganyan. Ganun sila. Oh no! Sige, tuloy mo kuya. since then naghanap na ako ng mga kasagutan, sumali ako sa mga page, sa mga spiritual Hindi pages. totoo yan. Tapos nag-aral din ako. Hindi totoo Tapos yan. Online na din talaga yung mga nasa may Facebook page na din yung mga faith healer. Tuloy natin. Kilala ako ng isang magaling na mentor, no. Siya yung nagturo sa akin ng mga nalalaman ko ngayon sa gamutan. Sa amin mga albularyo, no, bago pa ako pinanganak, talagang ang Pilipinas, ang pinaka talaga, hindi naman uso mga doktor noon, no. Bola lang yan. Mga witch doctor, mga albularyo talaga ang sikat, no. May konti kang sakit. Kasi yung Bola mga lang yan. witch doctor na mga sinauna, mga traditional, marunong din sila sa mga herbal medicines. So hindi lang paranormal sickness or illness. Physical ang damage yung ginagamot mga nila, yun. pati yung mga basic ng mga physical illness. Oh, di ba? Physical damage yung last kill ni witch doctor di ba? Nakalimutan ko na yung pangalan, basta physical yun. Gago! Okay. Sige, ituloy mo Kuya Nards. Dapat yung mga para maging convincing Kuya Nards, ay yung purong Tagalog ba? Para kunyari talaga nakakagaling ka. 'Di ba? O sige, tuloy mo. Although meron pa rin mga traditional na mga manggagamot, pero siguro masabi ko 50% mga May parang statistics mga pa. Hindi na masyadong maalam sa mga traditional way of healing, no. Para sa akin ng isang albularyo, more on spiritual side kasi kami, no. Gumagamot kami ng mga Natural Kuya. 'Di ba? Spiritista nga kayo spiritual side. Okay, go. Ituloy mo lang. mga Baka maniwala ako later. paranormal illness, yung mga nakukulam, yung mga naaswang, gayuma, yung mga ginagamitan ng mga black magic, mga mahika negra, yung tinatawag namin sa term namin sa spiritualan. Hindi totoo yan. Mahi ka. Para cerveza negra. Parang gusto ko tuloy uminom kaso nagbago na tayo guys. Bola lang yan. Hindi, totoo. Sige, go. And kami rin yung parang nag-aano rin po kami, no, nag-guide din po kami dun sa mga tao na mga gustong magpagamot sa amin na Hindi totoo yan. Kuya Nards, gamutin mo muna yung ubo mo. Di ba? Para convincing talaga na maniniwala ako sa'yo. Kasi paano mo wala akong sakit paano ka makakapag-convince na nakakagaling ka kung ultimo ubo mo? Nyusip lang yan. Ay, nyusip tuloy. Sipon pala yung nyusip. Oh no! Tuloy mo na, ang gulo ko talaga. sakit, kung galing na kayo sa ospital, doktor, wala naman nakitang findings. So, much better na pwede nyong i-consult yung sakit. Yung mga kasi, much better na. Pag pit healer ka dapat Pilipino yung salita mo ba? Tagalog ba? Para kapani-paniwala. Diba? Okay, sige. Tuloy natin. Sakit ninyo sa isang albularyo. Siguro, hulaan ko lang guys Siguro call center to kasi hindi niya mapigilan mag-English Sige. Tuloy natin. Sorry nakatawa lang kasi ako sa mga terms. Pag ganitong mga spiritual healer,
dapat yung mga terms nyo, yung mga ano, yung convincing ba na ka-20,000 siglo, mga ganun ba? Hindi yung 2021st. Ano 2021st? Ginagawa mo. Kalokohan. Sige na, tuloy mo na kuya. Tumatagal na tayo eh. Bago ako naging albularyo, way back 2019 kasi nagsimula ako sa spiritualan, no, sa pagiging faith healer. Nag-work ako as a call center agent. No? So, Oh, di ba? Sabi nila call center to. almost 15 years ako sa industry. Guys, nawalaan ko lang yun talaga. Grabe. Coincidence. Ginagawa mo. Coincidence lang yun guys ha. So, mostly graveyard shift yung mga nakuha kong Oh, graveyard shift is panggabi yun, di ba? Hindi ko sure ha. Hindi pa ako naging call center. Pero wala lang, sinabi ko lang. mga schedules, no. So nag-end yan last 2020 2020 second I think. 2020 second. Di ba? Ginagawa mo. Ay, nako. Ewan ko hindi ko alam. Baka tama naman yun. Pero sa pagkakalam ko, pag nagsasabi ka ng date, siguro 2021. Di ba ganun yun? In the year 2021. Di ba? In the year 2022. Di ba ganun yun? Hindi naman yun ano eh. Alam ko wrong grammar yung ganun eh. Yung 2020 second. 2023rd. Sige na. Sorry kuya Hindi, ano lang. Natatawa lang talaga ako, promise. Hindi kita inaasar. Bola lang yan. Sige. Go. Hindi first, nag-stop na ako dyan. So, kasi parang Like, stop na daw siya dyan. Kasi wrong grammar eh. Ginagawa mo. Sige. Tuloy. Natatawa talaga ako. nagkaroon na ng parang calling talaga. So, dati kasi nanggagamot lang ako every Saturday, Sunday. Yung pag day off ko lang, tsaka ako nakakapanggamot. Pero parang nagkaroon na ako ng, parang hinatak na ako talaga ng mundo ng spiritualan. Hindi Kasi totoo yan. nagkakasakit na ako madalas. Although yung company na pinasukan ko, nag-handle sila ng Australian account, which is same time zone lang dito sa Pilipinas. So, nag-iisip na ako. Akala ko ba kanina kuya, sabi mo graveyard shift ka. Ginagawa mo. Diba? Tapos ngayon, same time zone. Ewan ko, Ginagawa mo. baka naman mali lang intindi ko, pero parang nagsisinungaling kasi siya eh. Kasi di ba, sabi niya kanina, graveyard shift siya. Okay. Tapos ngayon, same time zone. Sige. Siguro para idahilan niya, syempre, sasabihin ng nanonood. Diba? Sabihin na nanonood, syempre, call center ka, laging puyat. Kaya ka nagkasakit. Diba? Pero, syempre, naisip niya din yon. Kaya sabihin niya, hindi, sabihin ko na lang pang umaga ako. Diba? Kasi, kuya, ituloy mo lang yan. Paano nangyayari na nagkakasakit ako even though nasa pang-umaga naman ako na shift, no? Diba? Sabi ko sa'yo eh. Ginagawa mo. Sige, tuloy mo. So, nung nangyari yun, I decided na siguro may calling na talaga sa akin na mag-stop na ako sa... Wala. How ironic, di ba? Na nasa call center siya, tapos bigla siyang may calling na maging faith healer. Di ba? Calling silang dalawa. Sige na, kuya. Ituloy mo na. Baka sakaling maniwala ako mamaya. Sige. sa work ko and then mag full-time healer na ako. After nun, nag-decide na ako kahit medyo mahirap kasi risky talaga, no? Kasi wala naman talagang pera sa sa Hindi totoo yan. pagiging faith healer, no? Bola lang yan. Mostly Imposible, kuya. Hindi ka transfer ng work kung hindi mas malaki ang pera dyan sa faith healing.
Okay? Ano yun? 'Di ba? Posible namang magre-resign ka dyan para mag-isik mo yung mga faith healing. Ano ginagawa mo? Ewan ko Hindi ko ito ginajudge pero hindi lang ako naniniwala talaga. Opinion ko yun. 'Di ba? Okay, tuloy mo lang kuya. Wait, naglag ba? Hindi. Gago! Yung utak ko yung naglag. Okay, tuloy. Donations lang. So, nag-take ako ng risk, awa naman ng Diyos, nawala yung mga sakit ko na Hindi naramdaman totoo yan. nun. Up Bola until lang now, yan. although may mga naramdaman ako, pero sobrang Sabi niya, nawala yung mga nararamdaman ko. Up until now, sabi niya. Pero, ngayon may nararamdaman ako. Sabi niya. gago! Tama ba? Mga minor lang. Oh. Minor na lang. Dati major. Diba? Kalokohan. I mean, baka mamaya i-bash ako nitong ni Kuya, pangalan niya? Bunny. Bunny na hindi. Ano pala? Anong pangalan niya? Basta. Gago! O sige, tuloy na natin. Ako nagkaroon ng mga major na mga sakit-sakit or any maintenance, okay naman siya. Nag-start kasi ako ng gamutan talaga nung Hayagan 2021 after the pandemic. So, Yun, Kuya. Nakuha mo 2021. Hindi 2021. Sabi mo kanila, 2021 to 2022. Sige. Baka sabihin mo, ginajudge kita. Kasi sabi mo, call center agent ka Dapat magaling kang mag-English. 'Di ba? Dapat alam mo yung proper grammar. I mean, correct grammar. Sige. Tuloy mo na lang yan, Kuya. Buti na nag-faith healer ka. Kung hindi, masisisanti ka. Kasi magre-reklamo yung Amerikano. Sabi niya, I told you, it's 2021. Not 2021. Wali. Sige, tuloy mo kaya. Gino-joke lang kita. Ituloy na nga natin yung pusa ko ng kasi. gago! Ever since, ang ginagawa ko kasing style ng gamutan is nag-mimisyonan ako mag-isa, no? Bola lang yan. Totoo yan. Marami ako na-encounter dyan na mga sobrang paranormal Hindi na totoo mga yan. pangyayari. Iba kasi yung nanggagamot ka lang sa bahay mo, iba din kasi yung nagta-travel ka tapos pumupunta ka doon sa isang lugar na walang kasiguraduhan kung makakabalik ka pa pauwi. Hindi totoo yan. Yun yung Kaya pala nag-transfer si Kuya. Kasi may libreng travel. Ano ginagawa mo? Joke lang, Kuya. Hindi ko sinasabing libre yan Pero lang namang pupunta ka dun sa isang lugar. Tapos pamasahin mo lahat-lahat and all. Tas donation lang, di ba? Nire-require mo yung mga yan, di ba? Mali ka niyan, kapatid. Hindi, ewan ko Pero opinion ko lang yun, Kuya. Opinion. mas challenging talaga. Kasi pagdating mo ron minsan, meron na palang parang sapi yung pasyente. Tapos syempre, hindi ka pwedeng umalis doon nang hindi magaling yung patient, no? So talagang kahiyaan talaga siya, no? Although yung success rate ko naman 100%, wala pa naman akong Bola lang yan. napuntahan na hindi Narinig niyo yun, guys? 100% daw yung effectiveness niya. Anong sinabi niya? Success rate. Diba? Daig pa nila yung doktor. Hindi totoo yan. 100%. Ibig sabihin sa lahat ng ginamot mo, talagang gumaling. Sige. Hindi totoo yan. Mamaya, check natin yung consistency ng kwento mo, Kuya. Baka mamaya, Ano ginagawa masasabihin mo. mo? Pero may mga pasyente din akong hindi gumaling. Ano ginagawa mo? Di ibig sabihin, dino-joke mo lang kami. Sabi mo kanina, 100% As ngayon, sasabihin mo, may hindi ka gumaling na pasyente din. Hindi lang ako maniniwala. Tuloy mo, Kuya. gumaling, lalo na sa mga ganyan na mga possession, no?
So far yun yung mga na-encounter ko, mga possession, lalo na sa mga Hindi out of totoo yan. town na healing sessions ko. So, going back Tandaan natin yun guys ha. Sabi niya kanina, 100% yung healing. Ha? Yung kanyang success rate. Tandaan natin yun guys. Sure ako. Meron siyang sasabing hindi gumaling na pasyente niya. Okay? Ginagawa Go, mo. Kuya Nards. Oh, bigla ko naalala yung pangalan mo, di ba? Kanina nakalimutan ko eh. Oh, go. sa tanong mo na ano yung mga na-experience ko. So, from elemental beings, yung mga sinasabi nating laman lupa, mga kaluluwang ligaw, kulam, demonic possession, yun yung talagang mga na-encounter ko. Mostly sa mga parting norte, sa mga bandang Parting Norte. Wala lang. Carne Norte. Ginagawa mo. Sige. Wala ko yan. Natawa lang ako sa accent mo. Naniniwala talaga ako na isa kang call center. Agent. Oh, no! Pero, di ba? Wala. Bawayala lang. Tuloy mo kuya. Ginagawa mo. Pampanga, Nueva Ecija, dyan talaga rampant, lalo na yung kulam. Yung pinapakulam mismo yung kapwa, yung kapatid niya para sa lupa, nagpapatayin sila sa lupa. Hindi Dyan totoo yan. Kasi yung mga lupa sa norte, mostly mga palayan yan, hektar-hektar Hindi totoo yan. mga partihan ng dyan, lupa dyan. So dyan talaga yung medyo challenging sa akin kasi although gusto ko man gamutin minsan yung pasyente, nangyayari ang nag-utos pala is yung kapatid. So talagang Hindi totoo yan. doon ako nagkakaroon ng yun talaga yung challenging moment sa akin na parang paano nangyayari na kapatid mismo ipapapatay mo yung kapatid mo para lang sa pera o sa lupa. Bola lang yan. Oh. Ibig sabihin, hindi mo napagaling yon. Sabi mo, walila, 100%. Sige na nga. Dali mo na. Sa mundo kasi na to, no, even though maraming mga skeptics, no, mga Uy, alam ba naman ako dyan? Di ako lililiwala sa'yo. Ginagawa mo. Sige lang, tuloy mo na. nagsasabi na hindi naman talaga to yung mga hindi nakikita, no? Based on my experience, hindi ko rin naman pwedeng pilitin i-push na sabihin totoo yung sinasabi ko at yung sinasabi nyo hindi, no? So, payo naman kasi Kuya, totoo yung sinasabi ko. Maniwala ka sa akin. Ginagawa mo. Di ba ganun yung technique nyo? Maniwala kayo sa akin. Totoo yung sinasabi ko. Di ganun din kami. Di ba? Sige. Kasi wala kang consistency sa mga sinasabi mo eh. Di ba? Sinabi ko na kanina eh. Pero sige, tuloy mo lang. Kasi darating din yung point talaga na ma-experience natin yung mga ganung bagay eh. Yan. Diyan ka nagkamali, kuya. Hindi lahat ng tao makukulam. O kung ano man. 'Di ba? Karamihan ng tao nasa ospital. So, wag mo sabihin na darating sa buhay mo na may experience mo din yan. Hindi Ginagawa totoo mo. yun. Okay? Tuloy mo lang. Ang panluloko mo. Joke lang ah. Joke lang ah. I mean, sige. Tuloy mo lang. So, it's up to you kung maniwala ka o hindi. Kasi, maniwala ka man o hindi, it doesn't matter. So yan, di ba? It's up to you kung maniwala ka o hindi. So, choice ko dapat yon. Sabi niya, it doesn't matter. Basta kuya, ayusin mo kasi. Dapat pag nagsisinungaling ka, consistent ka. Para hindi ka lang huli. Ginagawa mo. Sige. Kuya, wala akong sinasabing nagsisinungaling ka. Sabi ko, pag nagsisinungaling ka. Oh, nasa sayo na yon. Talong mo sa sarili mo. Di ba? Sige, tuloy mo na. Tuloy mo na yung totoong sinasabi mo. Ginagawa mo. Hindi naman magmamatter talaga. Kasi, yung mga entities Ano sabi mo?
hindi magmamatter kung maniwala ako o hindi. Pero sabi mo, maniwala ako o hindi. Ang gulo. Gago! Sige, tuloy mo na. Na mga unseen, hindi wala naman silang pakialam kung naniniwala ka sa kanila or hindi. Pero once na malapitan ka nila or magambala mo sila, pwede ka nilang bigyan ng kung anong illness na hindi kayang gamutin ng hospital. So ang Hindi masasabi totoo ko yan. lang sa mga na-encounter ko na mga entities, no. So from elementals, which is yung mga laman lupa, kapre, mga tikbalang, yun yung mga elemental beings, mga duwende. Bola lang yan. Sa kanila, mas maayos pa sila talaga kausap kasi pag Mas maayos ka usap daw. Sige lang nga. Gago! nakipagkasundo ka sa kanila, nakipag-deal ka sa kanila, sumusunod sila, ano sila, talagang meron silang word of honor, no? Word of honor. Sige lang nga. Unlike nung pag mga Kuya, may kontrata ba kayo? Baka kailangan mong bigyan ng kontrata para sumunod. Kasi 'di ba sabi niya yung mga elementals masunurin. So yung mga aswang ganun, ano yung elementals, ano pa ba yung iba? Basta yung iba yung mangkukulam yung mangkukulam tao kasi yun, 'di ba? So ba kailangan mong bigyan ng kontrata pag tao para sumunod. Bigyan mo ng party doon sa may makukuha mong donation. Oh, sige kuya. Oh, joke lang ah. Pinapatawa lang kita kuya. Kuya Ginagawa mo. nerds. Wala na, oh, liglalag na. tao na yung kalaban mo, mga mangkukulam, masyado silang clever, masyado silang deceiving, yung sasabihin na ganito, hindi ko na to babalikan, hindi ko na to tatantanan. Ginagawa Hindi ko mo. na to tatantanan. Baka si Mike Enriquez yun. Ay, sorry po. Uy, sumalangit nawa. Gago! Ay, joke lang ha. Nakatawa lang kasi sa tatantanan. Okay. Tuloy. Pero after nung magamot mo, malalaman mo after a week, may nangyayari na naman. Same thing din sa mga kaluluwang ligaw no, may na-encounter kasi ako dyan sa may bandang Parañaque, sa may Better Living, no? Yung Natawa ulit ako. Sa Better Living siya nakatira. Better Living. Pero may sakit siya. I mean, rampant daw doon. Rampant yung mga ganong kababalaghan doon sa lugar na ang pangalan ay Better Living. Wala lang. Ironic ulit. O, sige. babae, parang sinapian siya ng black lady, no? Na-encounter Kuya Nerds. Tanong ko lang. Paano mo malalaman kung ang sumapi ay black or white lady? Nakita mo ba yung damit? ko dyan, Wala lang. Nakiros lang ako. Di ba totoo naman? Paras naman silang multo, di ba? Iba lang yung damit. Sige na nga. Baka reklamo ako ni Kuya Nerds. apat yung may hawak sa kanya, tapos apat na babae, parang ang dali niya lang maipush, maitapon. So may spiritual strength talaga sila na hindi pantao. So siguro ang lakas niya, siguro more, parang lakas ng isang ano talaga, kalabaw siguro or buffalo, siguro ganyan. Kuya Nerds. Paano mo na sukat yung lakas? Tapos ikukumpara mo sa bupalo. Wala lang. Paano mo nasukat yung lakas? Sige na nga. Kasi ang dali niya lang. Sa bagay, hindi natin dapat itis yung or questionin yung talino ni Kuya Nerds. Diba magaling nga siya sa statistics, sabi niya kanina. 100% yung kanyang success rate. Sabi niya yun ha. Tapos biglang, hindi naman lahat nagagamot ko. Sige na ka. Tuloy.
Ang panloloko. I mean, yung kwento. Kwento Sorry. natatapon yung mga humahawak sa kanya. So pagdating ko doon, syempre may mga ginawa tayo na mga orasyon, may mga Bola dasal lang tayo yan. na binuga doon sa tao para mapakalma siya. Bola lang yan. So pagdating ko doon, kalmado na yung tao, hindi na siya nagwawala or ano. So na-interview ko siya, medyo naawa talaga ako imbes na, kasi sinabi niya sa akin na parang So napagaling mo, Kuya Nards? Kasi, pagod na. Di ba? Pagdating ko, kalmado na yung tao, sabi mo di ba? So, hindi mo talaga siya pinagaling. Napagod lang. Di ba? Napagod lang yon. Oh, no! Sige, tuloy mong panloloko. binaon daw siya doon sa bahay na yun. So technically siguro ni-rape siya doon. Tapos Grabe ka naman, Kuya Lards. Judgmental ka naman. Nirape agad. Okay. doon siya binaon sa bahay. Tapos gusto niya lang naman maghigante, no. So ang ginawa namin noon, since hindi naman namin pwedeng sundin yung gusto niya, no. Pinasama na lang namin siya sa amin. Pilasama niya lang sabi. Diba? Anong kasabihan yan? If you can't beat them, join them. Si Lel, LeBron James, diba? Basta, ay hindi, sana yun. Si Kevin Durant yun pala. Sa may shit, nakalimutan ko na. Alam ko na. Warriors. If you can beat them, join them. Hashtag Kuya Nards Warriors. Okay. May mga ganun kasi kaming power na pwede naming Akala ko ba, Kuya Nards, call center? Multi-level marketing, ka pa rin pala? Member. Diba? Power. Oh, no! Ituloy na natin ang panluloko. pasama. I mean, sorry ang kwento pala. Okay, go. Yung mga ganyan na entity sa amin, manggagamot kasama namin. So, kesa naman namin siya ikulong sa isang sisidlan, mas kawawa naman siya. So, Wow. Kaya niyang ikulong sa isang sisidlan. 'Di ba? Ganyan dapat yung malinyahan mo kanina, Kuya Nards, yung umpisa pa lang. Para talagang paniwalang-paniwala ko. Hindi yung sinasabi mo tataglis-taglis ka nawawala yung paniniwala ko Sige, tuloy ang panloloko. Joke lang. Ang kwento. Ang ginagawa namin dyan, kung ano yung pinaka-the best na solusyon na matutulungan namin sila, yun yung ino-offer namin. So, Diba? Parang talaga sa mga multi-level marketing yung mga ino-offer namin sa kanila. Ano ba yan, Kuya Nards? Sabon ba yan? Order nga. Yung matinding gluta. Okay? Tuloy ang panloloko. Ang kwento pala. Oh no! Pati yung meme ko mali na sige, go. i-add lang ako, no? Hindi kasi ako nasabi. Bukod kasi sa mga ganyan, mga kulam, may mga na-encounter din ako, mga tinatawag natin na mga aswang, mga ganyan. Nards, pag mag-ano ka, huwag mong lagyan ng aswang yung mga ganyan, mga ganon, kasi hindi ka paniwala dapat diretso ka magsalita. Hindi ka tulad ko. Yung ba? Pipitigil ka pas parang bigla kang nag-iisip. Huwag ganon. Dapat ayusin mo. Oh no! Okay, tuloy ang panloloko. Sa Taguig, dyan ko talaga na-encounter yung mga
sinasabi nila mga half na tao or half na parang hybrid na elemento, which is aswang talaga. Parang gano'n. Yung pagsasalita mo, yung kakaiba nga eh. Parang hindi talaga ako maniniwala. Yung hybrid na tao. Tapos bigla aswang talaga. Diba? Sabihin mo dapat, diretso na yung mga taong hindi maipaliwanag na ganito ganyan. Hindi yung hybrid na tao na aswang talaga. Paano mo nasabing talaga? Nakita mo? I mean, sinasabi mong nakita mo. Pero, di kami sure. Di ba? O sige, tuloy mo. Yang aswang kasi, medyo sa ating mga Pilipino, parang sinabi lang daw yan way back kay Teniente Guimo, yung mga panahon ng Kastila, na pinapanakot lang daw yan para yung mga bata. Oh guys, ganyan pag nagsisinungaling ka. Sasabihin mo muna yung katotohanan. Para kunyari, 'di ba? 'Di ba ganoon naman talaga? Yung 'di ba, hindi naman sa inaasar kita, pero inaasar mo. Sasabihin mo muna lang, oh, ganyan hindi ganito ganyan. Pero yun yung history talaga na panakot lang daw talaga yung mga ganyan, mga multo-multo. Mga aswang-aswang. Di totoo yan. According sa akin. So, maniwala lang kayo kay Kuya Nards o ako. Natural si Kuya Nards, di ba? Kasi tingnan mo yung ano niya, damit niya, may ano pa nga ito? Flag ng Pilipinas. Di ba? Ganyan yung mga atleta, di ba? Mga convincing yung mga yun. Siya mo, baka ano yan? Representative ng ano? Olympics ng mga pit healer. Oh, tayo lang tayo, nakapadyama lang tayo. So, mas legit siya. Oh, sige, ituloy ang panloloko. Ata, umuwi na ng hindi nagpapagabi sa daan, which is talagang hindi totoo. Kasi mismo ako na-encounter ko siya. Oh. Di ba? Paano mo hindi nasabing hindi totoo? Nasa history ano nga eh. Di ba? Diba? Ikaw na rin nagsabi. Di ba? Paano kami maniniwala sa'yo? May libro ka bang naisulat? Di ba? Kalaban mo yung nasa history books. Ha? Okay, sige, ituloy ang panloloko. Ang katotohanan na lang. Baka mamaya reklamo na tayo. Sinasabihan ako nitong taong to na ni Jono Mars. Sinasabihan akong manloloko ako Hindi kuya, opinion ko lang yun. Diba? Hindi ko sinasabing manloloko ka. Sabi ko, opinion ko na hindi ka nagsasabi ng totoo. Magkaiba yun, diba? Okay. Tuloy na ang katotohanan. So, yung aswang na ganyan, hindi naman siya talaga basta-basta. Ang primary talaga ng mga target ng mga ganyan, either buntis or yung may mga malubang sakit, mga inosente, mga bata. Bola lang yan. Yan talaga. Ang Bola lang yan. na-encounter nyo, first thing talagang mga indications niyan, lalo na sa buntis, yung may parang babagsak sa bubong na parang sobrang bigat, pero controllable yung bigat niya. Yung parang Sobrang bigat, pero controllable yung bigat niya. Kalokohan. Sige na nga, ituloy mo na. manipis lang yung bubong nyo, pero parang ang bigat. Makapal yung bubong namin, kuya. Sobrang kapal. Kaya hindi kami aswangin. Hindi. Joke lang Pero natatawa ko pag bumagsak di ba, siyempre, di ba, sa mga kwento-kwento, ang mga inaaswang naman talaga yung nasa mga liblib na lugar. Yung mga kubo nga yung bahay nila. So pag may bumagsak na mabigat na, sabi mo nga, ikaw nagsabi, na mabigat na bagay. Di ba? So malamang mawawasak yun. Pag ganun, pag sobrang bigat. Kaya wag mo sabihin yung sa nipis o kapal lang bubong. Irrelevant yun, kuya. Pag mabigat, mawawasak talaga.
tuloy mo ng katotohanan. bigat niya, pero yung bigat niya kahit na may impact na ganun, hindi nasira yung bubong nyo. Ganun yung ano nila. Nakokontrol nila. Paano mo Kuya Nads, paano mo nasabing hindi masisira yung bubong nila? Nasa ano nga sila, di ba? Di ba, pag nanonood ka ng pelikula, kubo-kubo nga yung bahay ng mga binabagsakan ng mga aswang eh. Di ba? Tapos sasabihin mo ngayon, basta hindi ako naniniwala sa'yo. Yun na yun. Nainis na ako tuloy. Sige, go. Bigat nila. Tapos yung steps nila, parang apak siya ng tao. Tapos parang hindi na siya normal. Tapos pag chinek mo sa bubong, makikita mo lang mostly pusang itim. Di ba? Parang nonsense kasi. Yung mga sinasabi niya. Kasi di ba pag ganun, ano yun, inobserve niya? Nung ano, pag naglalakad na ganun, parang naglalakad ng tao. Parang ganun nga eh. Di ba siguro pag ganun may bumagsak sa bahay nyo, na for example may bumagsak, pug, malakas na ganun. Siyempre, ang initial reaction mo, lalabas ka, di ba? Wala ka na, i-observe mo pa, titignan mo pa yung bubong, gumagalaw o hindi. Check mo na, lumabas ka na, tignan mo na kaagad. Hindi yung i-check mo pang ganun. Ano yung in-observe pa niya? Parang kasing ano eh, hindi siya sabi ng totoo eh. Opinion ko lang yung kuya. Opinion ko lang yun. Sige. Tuloy mo ang katotohanan. Sige na nga. Pagbibigyan kita sa part na yun. Naano lang ako eh. Di lang ako naniniwala eh. Kasi pag naniniwala ako, wala tayong content. Okay, go. Ganyan. So yan lang yung mga na-encounter ko. Kasi sa mga entities na ganyan, na mga elementals na tinatawag namin, mostly yan mga duwende, kapre, mga anything na ginawa din naman ni Lord, no? Which is sa nature nakatira. Sa mga puno, sa mga Bawal tayong mag-joke dun ah. sa mga bundok, sa mga so all over the place. Talagang yung iba nga dyan nauna pa sa atin dito sa mundo, no? So Paano mo nalaman, kuya? Nauna ka pa sa kanila? Sige. may word of honor yung mga yan, no? Parang pag sinabi nila na kunyari, sinaniban siya, yung pasyente. So tinanong mo ngayon, ang nakausap mo is duwende, sobrang liit ng boses, no? Tinanong mo ngayon, bakit mo sinaniban yung tao, yung kunyari, yung bata, bakit mo sinaniban yung bata? Pag sinabi niya na, kasi nagalaw niya yung punso namin, no? Yung nuno sa punso, yung parang tirahan nila. Parang gusto niya lang bigyan ng leksyon yung bata. No, pagka yan nakasundo mo na, o sige ganito, imbes na parusahan mo siya, mag-aalay na lang ako ng ganito. Ano bang gusto mong alay? Gusto mo ba ng prutas, ng pagkain? Mag-isip ka ng kung ano yung gusto mong ialay para hindi mo na lang parusahan yung bata. So pag may sinabi siyang ganyan, tas inalay mo na, matik yun, kahit hindi mo nagamutin yung bata, ang mapapansin mo gagaling na siya. Ganon sila Bola lang yan. sa mga sinasabi nila. Na hindi katulad ng mga, alam mo na, yung mga magkukula, mga Yung eye movement niya kasi talaga eh. Di talaga, yung pag magsisinungaling ka kasi medyo eh. Kuya, opinion ko lang yun ha? Opinion ko lang yun. Hindi ko sinasabing nagsisinungaling ka. Ang sinasabi ko, mukha kang nagsisinungaling. Magkaiba yun. Oh no! Diba? O sige. Napaka-deceiver nila talaga. ulit. Di, basta sabi Paano ba? Hindi ko alam i-pass forward to, napaka-deceiver. Baka napaka-deceiving, kuya. Yan. Kaya pala hindi na nag-call center. Ipatato mo yun, kuya. Napaka-deceiver. Oh, no! Napaka-deceiving. Ganon. Okay. Kuya, hindi kita tinatawanan natatawa lang ako. Magkaibang bagay yon, tandaan mo. Ang tinatawanan sa natatawa. Okay, go. So yung mga
Mga elementals na yan, pag nakipag-deal sila sa inyo, lalo sa manggagamot, tinutupad talaga nila. Hindi sila yung nanloloko. Oh, tandaan nyo pag may nanligaw sa inyo, ang piliin nyo, yung mukhang engkanto. Di ba? Kung mukhang aswang, mukhang mangkukulam, o mukhang engkanto. Sa mukhang engkanto kayo. Kasi sabi ni Kuya, tumutupad sa usapan. Hindi nagdi-deceiver. Kuya Nards, ayusin yung grammar. Go. Kasi ngayon, kasi nag-evolve na yung technology na sa mundo na ginagalawan natin, mas lumala ang kulaman ngayon based on my experience. Kasi sa dami ba naman ng mga nagagamot ko everyday, tapos Bola lang yan. Wow. 100% talaga. Naniniwala everyday naggagamot? Tapos 100%? Kuya, ikaw na. Sige, go. nakikita ko kulam yung karamihan. So, ang naiisip ko lang na dahilan, siguro yung ibang mga nag-aaral ng witchcraft, no? Akala nila hindi gumagana yung mga ginagawa nila. Kasi ngayon online na lahat eh. Pag inano mo nga ngayon sa FB, sabi mo lang type mo lang yung mangkukulam, meron mga nag-offer ng online kulam. Kuya, mali yung pinagsasabi mo. Online kulam. Baka online scam. Kasi 'di ba? Kalukuhan kasi yan eh. Sige, sabihin na natin. Ngayon ano ngayon eh? Election period. 'Di ba? Kung ganun, wala nang politikong mababalitaan mo nagpapatayan. Mga politiko na nagkukulaman. 'Di ba? Pwede mo pala online lang pala eh. Type mo, kunyari ganito ganyan, type mo yung politiko. Kung ako, may kalaban akong mayor, di ba? Papakulam ko na lang. Di ba? Nasa batas ba 'yon? Pwede mo bang ireklamo pag kinulam ka? Hindi ko alam pero wala pa akong nabalitaan gano'n, no? Si ganitong senador, pinakulam si ganitong senador, nakulong si ganitong senador. Kasi napatunayan sa korte na basta kalokohan kasi yung pinagsasabi mo, Kuya Nards. Tuloy ang panloloko. Online barang, di ba? Nakikita nyo naman sa FB yan. Di ba? Online barang? Ano kayang pagkakaiba ng ulam tsaka barang? Baka mamaya makikita natin. Tapos, syempre pag nakipag-deal ka sa mga yan, meron pa dyan parang mga parang mga school or parang mga group para tuturuan ka kung paano Natatawa ko, school daw, yun, Hogwarts? O alam mo ba, Encantadia? O ano ba? School of Wizards pala yung Hogwarts. Mali ako. Tama si Kuya Nards. Tuloy ang panloloko. mangkulam or mag-practice ng witchcraft, no? So ikaw naman, out of curiosity, nag-try ka lang or hindi ako ganun, Kuya Nards, Out of curiosity, tatry ko yung magkulam. Ay, nako. siguro wala ka lang magawa sa buhay mo, no? Meron, may trabaho ako. Kaya may nagagawa ko sa buhay ko. Actually, busy ako eh. Kikita mo ba? Hindi, joke lang, Kuya Nards. Sorry kasi na-content kita. Wala kasi akong internet. Ni-record ko lang tong na to. Okay, go. Gusto mo lang matutunan yung isang craft, which is witchcraft. So, narinig yun? Matutunan mo yung isang craft, which is witchcraft. Di ba? Ang galing mo, Kuya Nards.
ikaw na. Go. Tuloy ang panloloko. So, inaral mo siya, no? Pinractice mo yung mga sangkap, yung mga proseso, ginawa mo. Oh. Kinasabi ko eh. Food vlog yan eh. Sangkap at proseso. Ay, nako. Guys, ano pala? Sobrang haba na nitong recording ko. Naantok na ako. Tuloy na lang natin guys. Sa mga susunod na kabanata. Okay? Okay, so next time ulit guys ha. First time nating magganito. First ano pa lang natin. So wala pa tayong alam, mali-mali yung mga timing natin. Kaya Nards, sa susunod ulit ha. Bully ulit kita ha. Tingnan mo, nabubulol na tuloy ako. Bye Kuya Nards. See you soon. Okay, bye guys. Bye-bye.